Bansang Japan, mga tol, nagbabala sa China sa paulit-ulit na pagpasok o panluloob, mga kapatid, ng kanilang mga fighter jets sa EEZ ng Japan. Napuno na, mga tol, no? Napupuno na ang Japan at napipikon na sila sa paulit-ulit na ginagawa nitong bansang China. So eto ngayon ang ating bibigyan ng reaction video and commentary mula rito sa balitang ito mula sa Net25. Ayon dito sa report, mga tol, naglabas ng babala ang Japan laban sa patuloy na pagpapalipad ng fighter jets ng China sa loob ng kanilang exclusive economic zone, mga tol. Ayan na, nagsalita na ang Japan, nagbabala na sila. Paulit-ulit kasing ginagawa ng China yun eh. So alamin natin kung ano ang babalang inilabas ng Japan. Pero bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Naglabas ng strategic challenge ang Japan laban sa sunod-sunod na ginagawang pagpapalipad ng fighter jet ng China. Gali na kasi talaga nila yun, mga tol eh. Lahat kanila eh. Inilimbag ito sa Annual Defense Report ng Japan kung saan inakusahan nila ang China na puwersahang pinapalitan ng status quo gamit ang iba't ibang intimidation tactics. So paano nila ginagawa yon, mga tol? Yung pinapalitan yung status quo. Yung status quo, ibig sabihin yan, mga tol, yung normal na nangyayari, di ba? Walang pagbabago, ganyan-ganyan. Ito yung normal na nangyayari, di ba? Halimbawa, ginagawa nila rito sa West Philippine Sea. Naglalayag sila paulit-ulit, palapit ng palapit dito sa ating baybayin. For example yan, mga tol, paulit-ulit nilang ginagawa yan sa maraming taon hanggang sasabihin nila, eto naman talaga yung normal na ginagawa namin eh. Bakit kayo nagre-react ng ganyan? Kumbaga, yun yung status quo na pinapalitan nila, mga tol. Halimbawa na lang dito sa Japan, paulit-ulit silang nagpapalipad sa mahabang panahon, gagawin nila ng paulit-ulit yan, hanggang sasabihin na lang nila, normal naman tong ginagawa na ng maraming taon eh. Ito na yung normal na ginagawa nila ng maraming taon eh. Kaya nga sinasabi rito ng Japan, puwersahan nilang pinapalitan yung status quo. Diba? Ayan, China intensifying unilateral changes to the status quo by force and such attempts. China's external posture, military activities, and other activities are a matter of serious concern for Japan and the international community and present an unprecedented and the greatest strategic challenge which Japan should respond with its comprehensive national power and its cooperation and collaboration with its ally, like-minded countries and others, mga tol. Ito ang naging tugon ng Japan sa sunod-sunod na insidente ng pagsasagawa ng operasyon ng China na paulit-ulit na nanghihimasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Japan. Exclusive Economic Zone at EEZ, Exclusive Economic Zone, mga tol, ng Japan. Di ba ganun din ang ginagawa nila rito sa atin? Kaya alam mo, ang hirap talaga. Tama nga yung sinabi ni pangalan nito, ni DND Secretary Gibo Chodoro, mga tol. Kahit nasabihin ng China for peace and stability, ginagawa nila, committed sila dyan, napakahirap nilang paniwalaan kasi hindi lang naman dito sa Pilipinas nila ginagawa yan eh. Paulit-ulit nilang ginagawa yan sa iba't ibang mga bansa eh. Inihayag din ng naturang ahensya ang kanilang pagkabahala sa napapadalas na panghihimasok ng China sa first at second island chains ng kanilang rehiyon. China has been intensifying its activities across the entire region surrounding Japan, including in the East China Sea, the Sea of Japan, extending beyond the so-called the first island chain to the second island chain. Dahil rito, napilitang mag-deploy ang Japan ng military response team nito sa mga isla nito sa Timog Silangan, kabilang ang long-range cruise missiles. Ayan na, naghahanda na rin ng Japan, mga tol. Diba? Etong mga nakaraang araw, tinitignan natin, nag-aambahan na yung iba't ibang mga bansa, mga tol. France, Australia, 'di ba? Naghahanda yung France, dinoble nila, umabot na sa billion yung defense budget nila. Tapos Australia nagsagawa ng pinakamalaki sa kanilang history na war games, no? Pinagsasanayan na nila kung ano yung kanilang gagawin. Nalalaman na kasi nitong mga leader na to yung mga paparating eh. Tayo naman, mga kapatid, lalong-lalo na yung mga normal na tao lang na walang hindi aware sa mga ganitong mga balita o sa ganitong mga bagay, hindi nila alam na may posible o may mitya ng parang unti-unting sinisindihan na unti na lang ipuputok na, mga tol.
'Di ba? Noong nakaraang buwan din ay nag-test ang Japan ng short-range surface-to-ship missile. Una nang inakusahan ng Beijing and Japan ng pagmamanman umano sa kanilang regular na military exercise na kalaunan ay humihiling na itigil ito. 我们 Beijing pa ngayon na nag-akusa. 一贯主张，有关国 China always believes in defense and security cooperation among relevant 国家间 countries 的防务安全合作不应针对 should not target third parties or harm the interests of third parties. Yung sinasabi nila mga tol, yung mga ginagawang pagsasanay ng ibang bansa, kumbaga tamang hinala sila na sila ang pinag-uukulan o sila ang tinatarget. Balikan natin. Sabi rito, palaging naniniwala ang China that defense and security cooperation among relevant countries, so yung defense cooperation na ginagawa ng iba't ibang mga bansa, yung relevant countries na tinutukoy nila siguro Australia, Japan, US, South Korea, Philippines, diba? Dapat daw yung mga ganong klaseng ginagawang mga exercises na yon o mga defense security cooperation, dapat daw walang pinupuntir yung ibang bansa. Sabing ganon. Tamang hinala kasi sila. 我们一贯主张，有关国家间的防务安全合作不应针对 Should not target third parties or harm the interests of third parties. Nasasaktan kasi interest nila kasi nga gusto nila sakupin lahat . Yun ang interest nila . 第三方或损害第三方利益。二战期间， During World War, ayan na, balik tayo sa nakaraan. Gagamitin na ng China yung taktika nila na ginagawa din ng ibang mga pro-China rito sa Pilipinas. During World War II, Japanese militarism carried out aggression and colonial rule. Sabing ganon mga tol. 日本军国主义 Binalikan na nila yung nakaraan. Ito daw yung ginawa ng mga Hapon noong World War II. 对包括中国、菲律宾在内的 Against neighboring countries including China and the Philippines and occupied China's Nanhai-zu daw. Hindi naman natin mapapalitan yung nakaraan mga tol . Totoo naman, talagang naging marahas mga kapatid ang Japan noong World War II at isa nga tayo mga tol sa nakaranas, 'di ba, ng kalupitan ng mga Hapones, 'di ba? Pero ulitin natin mga tol, wala nang magagawa yung nakaraan. Ang pinag-uusapan ngayon, yung kasalukuyan. Sino ba ang agresibo ngayon? At sino ba ang parang nananakop unti-unti? Japan pa rin ba? Di ba iba na? 周边国家进行侵略和殖民统治，侵占南海诸岛， Bearing grave 负有严重 responsibilities for the historical crimes. Historical crimes. Parang historical claim lang yan. 历史罪责。近年来， In recent years, Japan has broken through its pacifist constitution and exclusively defense-oriented policy, 日方突破和平宪法和专守防卫原则， constantly exporting weapons and equipment abroad, attempting to cobble together. Ganun din naman sila. Nagpapadala rin naman sila ng mga armas nila. 对外输出武器装备，妄图 Small 拉 groupings 小 to 圈 make 子， troubles in South China Sea and create unstable factors for the Asia-Pacific region. Ayan na, ipinasa na ng China mga tol sa ibang bansa yung mga nangyayaring kaguluhan dito. Diba? Lagi naman natin pinag-uusapan ano ba ang punot dulo ng mga kaguluhan dito sa South China Sea at saka dito sa Asia-Pacific region. Ano ba ang mga kaguluhang pinagmumulan niyan dito? Alam nyo kung ano? O sa mga bago pa lang kawalan ng respeto sa batas. Kawalan ng respeto sa mga kapitbahay mong bansa. Yun ang pangunahing pinagmumulan ng mga kaguluhan dito sa South China Sea. No, ayaw pang aminin ng China pero sila talaga yun . 搅局南海，给亚太地区制造不稳定因素。 This year marks the 80th anniversary of the victory of the Chinese People's War. 今年是中国人民抗日战 Of resistance against Japanese aggression and the world anti-fascist war. Hindi pa rin sila nakaka-move on doon mga tol. 战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。我们敦促日方 We urge the 深刻 Japanese 反 side to 省， deeply reflect 汲 to 取历 itself 史 and 教 draw 训， lessons from 在 history. 军事安全领域， Kala mo naman talaga sila yung tumalo no? 在军事安全领域谨言慎行， Exercise prudence in military security issues and do more things conducive 多做有利于维护地区和平 to 稳定的 maintaining 事。 regional peace and stability. Ulitin natin mga kapatid Lalo-lalo na dun sa mga pro-China na hindi matanggap ang katotohanan. Ang problema rito sa South China Sea, hindi naman yung Japan .
Ang problema rito sa South China Sea, yung isang bansang walang respeto sa UNCLOS, walang respeto sa arbitral ruling. Na ang tinawag nga nila doon sa arbitral ruling ay isang basurang papel lang daw. O biruin mo yun na international law na nagsabi, may hatol na ng korte. Pumirma pa sila sa UNCLOS, sinasabi ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. O eto, kada bansa merong tigto 200 nautical miles exclusive economic zone. Anong ginagawa nila? Sinasakop nila lahat. O di ba? Tapos ipapasa nila sa iba yung problema. Kaya mga tol, tama si DND Secretary Gibo eh. Ang hirap talaga paniwalaan itong China. Pinuna rin ng Itong CCP. Japan ang dumadalas na presensya ng mga barkong pandigma ng China sa karagatang Pasipiko kung saan trumiple umano ang kanilang bilang malapit sa Taiwan at isla ng Yonaguni. Ayon pa sa Japan, nasa mga nakaraang buwan nag-operate ang dalawang Chinese aircraft carriers ng sabay sa karagatang Pasipiko. Kinundi na rin ito ang China has intensified its activities in the South China Sea based on assertions which are conflicting with existing orders of the seas and promoting the establishment of military bases. Such actions to further promote unilateral change of the status quo by force. Tama naman yung sinabi ng Japan, mga tol. Ito, pinapatindi o ini-intensify pa daw ng China yung kanilang mga aktibidad dito sa South China Sea based on assertions, no, which are conflicting o salungat, mga kapatid, doon sa umiiral na order of the seas o yung UNCLOS, mga kapatid, o yung batas sa karagatan. And promoting the establishment of military bases, which is totoo naman, ginagawa ng China yan. Such actions to further promote unilateral change of the status quo. Pinipilit nilang palitan ng sa kanila lang, nung kanila lang. No, at walang hindi yan sang-ayon sa umiiral na international law. Patuloy na pagpupumilit ng China ng kanilang kontrol sa katubigan ng Taiwan Strait, pati na rin sa island nation ng Taiwan. Kung saan ayon sa reports ay China has intensified its military activities around Taiwan. China conducted military exercises in the sea and airspace several times. It is believed that through the series of activities. ginagawa lang ito ng Chinese People's Liberation Army o PLA para masanay ang international community sa patuloy na panghihimasok at pag-aangki ng China sa mga teritoryo ng mga kalakip nitong bansa. Bukod sa China, binigyan din sa ulat ang patuloy na banta ng North Korea na anilay nagde-develop ng nuclear missiles Isa pa tong bansang to, North Korea. at solid fuel ICBMs na kayang tumama sa Japan at mainland US batay sa 534-page na ulat kung saan binigyan din ang lumalalim na ugnayang militar ng China at Russia at sa lumalalang tensyon sa Taiwan. Dagdag pa rito, binanggit ang aktibong military operation ng Russia sa paligid ng Japan, kabilang ang paglabag sa Japanese airspace noong Setyembre ng nakaraang taon. O, di ba? Nakikita ninyo, mga ambahan ng iba't ibang mga bansa. Nag-aambahan na tong mga to. Kumbaga, nagkukumpulan na sila tapos nagtututukan na sila, mga tol. Kaya hindi malabo eh. Isang araw na lamang talaga may sisiklab, mga tol, na lagi nating hinihiling na sana wag mangyari. Sana hindi na umabot doon. Sana magising itong mga leader na to na syempre wag na lang natin sirain ang ating daigdig, di ba? Ito'y napakahalaga para sa ating lahat. Sinong makikinabang nito? Di ba? Anyway, mga kapatid, kung ikaw ay bago pa lamang dito sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell. Marami akong nababasa, masyado daw ako madaldal. Commentary nga eh. At saka hindi natin pwedeng i-play ng dire-diretso ang mga videong pinapanood natin kasi labag yan, mga tol, sa policy ni YouTube. 'Di ba? Para tayo nag-re-upload na nun. Ang ginagawa nga natin, reaction and commentary, hindi tayo pwedeng tumahimik dito. Hanggat maaari nga, sabi dun sa rules, every 10 seconds dapat o 10 to 20 seconds pinopost muna at pwede ka na magbigay ng commentary. Well, hindi ko na dapat ina-explain to sa mga hindi naman YouTuber pero dapat alam nyo rin, mga kapatid, kung bakit tayo nagko-komentaryo at lagi nating pinopost sa mga balita. So salamat sa lahat ng mga nakakaunawa. Sa mga hindi pa rin nakakaintindi, ewan ko sa inyo. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.